Or ba? Si ano lang, no? Si Medina lang wala ngayon. Medina. Tama ba? Si Sebastian Medina. Wala siya. Siya lang, ano? Siya lang wala sa ating ngayon. Ilan ba kayo? 50, 46, 45, 50. 50 pala kayo. Sabi lang tayo nakapag F2F, ano? Lord Ban. Isang beses pa lang tayo nakapag F2F. Panay pala tayo online. Ngayon lalo, di ba? Panay online ng klase. Okay, balik tayo dun sa ano, nag-uusapan natin. Ba yung, share ko muna uli. No? Ayan. Ito yung slide, no? Huling slide na nasa screen ninyo. So dito yung pangatlong claim, no? Yung ano, Butuan, Agusan del Norte, Butuan. So nababasa ko ba yan? Okay ba? Yan. So yung location ng Butuan, di ba? Sabi natin kanina, di ba? Saan nangyari? No? First Mass. Saan ba? Bulinaw? Okay, ano niya? Baga, ah, ano, no? Lacking in evidence, no? Yung buto, yung ano, Bulinaw, Pangasinan. So, parang hearsay lang. Although merong mga nagsulat, no, regarding that. But after some studies, no, were made, or validation, malabas na hindi naman talaga nakarating si Blessed Odoric sa Pilipinas, sa Philippine Archipelago. Dito yung pangalawang claim pala, no, yung Masao. Masao. Parang tunog limasawa din, ano? So doon pa lang, makakonfuse na tayo, di ba? Pareho ba yung limasawa sa Masao? Of course, magkaiba, no? Two different locations. Yung Masao po ay sa Butuan, Agusan del Norte, Mindanao. Yung limasawa po ay sa Leyte, no? Sa Visayas. Yan. Pero magkatunog, di ba? Limasawa, Masao. So, this adds to the confusion of the location, or regarding the location of the first Mass in the archipelago. So sabi dito ay location ng Butuan, the province of Agusan del Norte. Filipino historians have long contested Mass in the country. Pero ito namang si historian Sonia Saide, I don't know if you are still familiar with Gregorio Saide na isang historian. Tatay po niya yun. Ang anak, no, sa akin, ni Sonia Saide ay, actually yung lugar ay yung Masao. So, she was referring to Masao Butuan. Okay? Dito makikita nyo merong open, close parenthesis, Masawa, di ba? Actually, sa original text po ni Antonio Pigafetta, ang ginamit po ni Pigafetta talaga ay Masawa. Hindi Limasawa, hindi rin Masawa. So, nako-confuse na tayo, di ba? Isa Limasawa sa Leyte, itong Masawa sa Butuan. Pero sa record po, original record ni Antonio Pigafetta, Masawa ang nakalagay. Okay? But of course, this was explained later on ng mga ano, no,
scholars, no, na hindi hindi, kumbaga ito yung tawag ni Pigafetta sa Limasawa. So let it be, no, ito yung kanyang this is how you call, no, the, the place, no. Kasi merong mga ganyan, hindi nila mabanggit, di ba, kung ano yung, hindi nila ma-pronounce, no, kung ano yung mga ah, katawagan, no, yung pangalan, halimbawa. Kaya nagkakaroon ng confusion, no, regarding dun sa pangalan. Sa original text po, Masawa ang ginamit. And of course, no, based from our own studies na ginawa, no, ng mga Filipino scholars o historians, no, it's the same place, no, yung Limasawa, ito yung Masawa, no, referred to by Pigafetta, no, in his records. Okay. Dali lang. Sino pa ba? Yun. Okay. Kompleto na kayo, 50 na. Yan. Okay. So, yun, no, iba't iba, yung mga historians kasi, no, they also have differences, no, when it comes to yung mga point of views nila, mga point of view, no, nila, no, based from the records. Si Saide ay iba, no? Tingin niya yung Butuan. Yun yung lugar, no? Not Limasawa, Leyte. Okay? So based from her claim, sabi niya, the diary of Antonio Pigafetta, ang kanyang claim daw, no, ay bases, no, sa records ni Antonio Pigafetta. In 1995, Agusan del Norte's 1st Congressional District Representative Chick Plaza filed the bill in Congress based from Sonia Saide's findings. So kaya naman nagkaroon lalo ng confusion, no, kasi no, meron nang binanggit ang National Historical Commission of the Philippines, no, and why is it, no, that a congressman, no, would again file a bill, no, regarding the hypothesis, no, of the particular location, yung Limasawa or Masawa binabanggit. So ina-assert niya, no, na ang site ng unang misa ay Butuan, no, hindi Limasawa. So again, no, karoon na naman ng kaguluhan, no, nung merong bill na pinanukala, no, sa Kongreso. Congress of the Philippines referred the matter to the National Historical Institute. Balik na naman dun sa agency natin, no, national agency. So again, no, kahit na meron na silang findings, kailangan nilang sundin. I-reiterate lang nila, no, yung mga records nila, no, and then kailangan magbigay uli sila ng ruling, no, regarding this. So it was through Dr. Samuel Tan, no, na reaffirm, no, yung Limasawa. Hindi, Limasawa talaga, no, hindi Butuan. Yeah. So doon nag-start, no, yung talagang kumbaga sinigurado na nila, no, it was actually Limasawa, no, not Butuan. Okay. But the problem is up to now, no, hindi pa rin naman humihinto yung Butuan, no, sa claim nila. They are still, again, no, gathering records, no, evidences, no, yan. Kasi halimbawa, sinabi ng mga ng ibang mga historians na wala namang Masao Island, eh. Sabi nila, no, based from the study, no, wala pong Masao Island sa Agusan del Norte. Ang sinasabi nilang Masao ay isang barangay sa Agusan del Norte. Pero sumagot naman yung mga taga-Butuan. No? Sabi nila, asa ngayon, wala na kayong makikitang island. Pero before, may island yan. Yan. Patay tayo yan, di ba? So, ayun, no? Hanggang ngayon, tinitingnan nila kung meron talagang island. Kasi sabi nila, no, due to yung due to the rising of sea level, no, yung island na yun ay nasa ilalim na ng below sea level na siya. So, yun yung mga sagot nila. And of course, solid yung mga evidences nila kasi
sa mga claim nila, no, binabanggit nila na if ever, no, na yung mga European would actually, would actually exchange, no, of, their resources, no, to the locals, they would go to Butuan, no, rather than Limasawa Island. Yun yung sinasabi nila. Bakit naman sa Limasawa pupunta? Actually, kami nga, nung nakapunta kami ron, talagang halos wala namang, halos baga walang mga activity yung mga tao doon, no? Hindi katulad, no, kung pupunta ka ng Butuan. Actually, hindi pa naman ako nakapunta. Pero ang Butuan kasi ay one of the four major trading ports ng Pilipinas, no, ng Philippine Archipelago, no, bago pa dumating yung mga European. Meron tayong four major trading ports yung of course kasama diyan yung Cebu, Manila, yun nga yung Butuan kasama, at saka yung Hulosulu sa Mindanao. Sa Mindanao dalawa, yung Butuan at saka yung Hulosulu. Pero ngayon, syempre, no, mas kilala na yung Cebu at saka yung Maynila. Ang Butuan, parang nawala na sa picture, diba? Yung Hulosulu, ganun din. No? Pero, syempre, no, yung Hulosulu, nandun pa na malapit sa Malaysia yan. Yung yung Sulu Island, archipelago, malapit sa Malaysia. So, sinasabi nga, di ba, sa mga nababalita natin, no, sa mga nababasa natin, napapakinggan sa radyo, na, yung mga produkto daw, no, sa Sulu, no, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, ito daw ay nanggagaling sa Malaysia. Mas mura daw doon kaysa kung manggagaling pa sa Luzon, no, or sa Visayas. Kasi nga, malapit na lang, mga 30-45 minutes away from Malaysia, no, from Sabah. So, wala naman, di ba? Practical, for all practical reasons. No? Doon na sila kukuha ng mga product. No? Mga taga Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan. So, yung Holo-Sulu po ay trading port. No? Kilalang trading port. Pero ngayon, di na gaano. Manila, Cebu. Yun. So, yun ang sinasabi ng mga taga-Butuan. Pupunta yan sa amin kasi kami yung, medyo mag-develop na, no, yung community, no, sa Butuan kaysa compared sa Limasawa. Another, of course, is yung mga archaeological findings, no, sa Butuan. Ano ba yung mga archaeological findings dito? No? Yung mga tiara, no? Yung nilalagay sa kwintas, di ba? At saka sa buhok pala, sorry. Tiara is sa buhok. No? Ito po ay they found out na yung mga artifact na ito, no, ay galing Malaysia, India. Yung mga nahukay na mga relics, no. And of course, no, yung discovery, no, ng portion ng balangay, no. Portion ng balangay na na-preserve. Kalahati ng balangay ay na-preserve. That's why later on, no, they were able to have a replica, no, display sa National Museum, no, National Museum. So, siyempre nakalculate nila yung haba ng malaking bangka, no. Mga Pilipino kasi ay no, magagaling sa construction ng sea vessels, no. During those period, no. Pilipino ay boat builders, no, boat makers sila. No. At yung balangay nga, no, ay kaya nilang gumawa ng malalaking bangka at saka meron din silang ina-apply na technology, no, pagdating sa construction, no, ng mga bangka, especially those boats, no, those boats that could sail against the wind, no, because of the design, no, of the body and of course the sail, no. Kaya naman sinasabi ng mga study ngayon, no, na yung mga tao daw na nakatira sa area ng Polynesia, Micronesia, Melanesia, no, ay may dugo ng mga Pilipino, unang Pilipino. Yung DNA nila ay may trace, no, ng DNA, no, ng mga nakatira dito sa Philippine Archipelago. So, it's because of the technology, no, that they apply.
in the construction of sea vessels during those times, no? Bago pa dumating mga European dito. So, ayan sinasabi ng taga-Butuan. Ito ay these evidences, no, would back up, no, their claim, no, that the first mass happened in Butuan, in Masao, Butuan. So, yun yung mga binabanggit nila. Kaya malakas yung claim nila eh. Pero syempre, sabi natin, no, yung national agency natin ang nag-determine eh, no? Yung mga historians, no, iba pang mga professionals, no, pagdating dun sa when it comes to the evidences presented. So, they're saying na it's Limasawa, Leyte, no, not Butuan. Okay? Next. So, ito yung mapa. No? Ito yung Leyte, Southern Leyte. Tapos, of course, yung Limasawa, no, maliit lang na island. Itong red na to. Maliit lang siya, no, parang tadpole. Pero, later on, makikita yung description nila, Pigafetta ng island. No? Hindi naman siya katulad ng pahaba. No? Pero kami, nung pumunta kami ron, pahaba talaga yung island. Yung island ng Limasawa, pahaba siya. Ikot namin. Wala pang ilang oras. Yung pag-ikot mo doon, siyempre, pahinto-hinto ka dahil may mga... So, ito naman yung Butuan, sa northeastern portion ng Mindanao. No? Yun yung Agusan del Norte. Meron ding Agusan del Sur. Ito yung Butuan kasi ay sa Agusan del Norte. And they're saying na yung island daw ng Masao ay nandito sa Butuan Bay. Before, makikita dito sa Butuan Bay. Kasi nga, yun sinasabi sa record ni Pigafetta na yung kung saan ginanap yung misa, no, ay isang isla, island. Sinasabi nga niya na Limasawa yun. Yung mga taga-Butuan, meron kami dyan, Masao Island. Ito yung drawing nila. Actually, no? Drawing nila no? Nung Limasawa Island. Medyo pahaba rin naman siya. Pero hindi na siya yung pahaba talaga. Masama. Iba-ibang description nila. Yung sa mga iba't ibang published materials regarding Masawa o Magellan's Lost Harbor. Yan. Okay? So ito yung sasabi natin kanina. No? In addition, no, dun sa mga nabanggit natin. Ito yung Butuan tradition. So sa Butuan tradition, sabi nila, yan. Sineselebrate na namin yung unang misa 17th century pa lang eh. No? Ayan, 18th century, 19th century, no? Hanggang sa dineclare ng NHEP or NHI, no, na hindi, Limasawa Leyte. Yun yung So although sa Butuan, pag pumunta kayo, makakita pa rin kayo ng marker, no? Commemorating, no, yung first mass in the Philippines, and it was actually erected in 1872. It was actually put in place, no, in Butuan, no, in 1870. Yeah. Ito yung inscription kalagay doon. Okay. Another argument, of course, no, regarding the misconception. Syempre, si Pigafetta, no, he actually wrote his text in Italian, and then later it was translated into French. No? So, meron tayong tinatawag na di ba, lost in translation. Kapag meron tayong na-i-translate na isang word, no, iba na po ang meaning, iba po ng meaning, no, or hindi talaga eksakto yung description. Then yung iba minsan nawawala yung ibang text, no, kapag nagkaroon ng translation. So yun pa yung isa sa mga naging problema dun sa records ni Antonio Pigafetta, no, when his record, no, was translated into into French rather, into French.
Kasi si Father Colin, isang pare, no? Isang paring Frances. No? Si Compes, Father Compes, ganun din, isang paring Frances din. So naisalin nila sa French, no? Yung mga text ni Antonio Pigafetta. Siyempre, kapag isinalin mo yan, no? Minsan nawawala yung pinaka-meaning, no? Yung essence ng record. So yung gustong sabihin talaga, no? Yung mga text, no? Ni Antonio Pigafetta. So, dun sa translation, nagkakaroon ng problema. Okay. Colin's account is accurate up to the landing in Monmouth. After that, Colin's account becomes vague. So, lumabo na. Why? Kasi sinasabi na niya si Magellan pumunta sa Butuan, pero hindi naman niya in-explain, no, kung paano nakarating dun si Magellan sa Butuan. But uh, what is certain about this record is that he said, no, that Magellan went to Mindanao. Okay? But most of the records would tell us na hindi naman nakarating ng Mindanao si Magellan. So from Homonhon, he went to Limasawa, then from Limasawa to Cebu. So yun yung isa sa mga records. Meron pa nagsabi na okay, Homonhon, Cebu, Limasawa, then back to Cebu. Meron din ano. So iba-iba sila eh. Pero again, no, binabanggit natin dito, yung primary witness po kasi ay si Antonio Pigafetta. So halos lahat ng mga records will have to go back, no, to the records, to the text, no, of Pigafetta, Antonio Pigafetta. So dito binabanggit na si Colin tsaka si Combes, no, tinitingnan nila sa Magellan na nakapunta sa Butuan. Pareho sila. Pero ang iba nga hindi. So si Antonio Pigafetta hindi rin niya nabanggit. No? Magellan went first to Butuan, then to Limasawa. Ito yung sinasabi ko kanina, then to Cebu. So iba-iba yung kanilang description, no, ng ruta. No? The route that Magellan followed, no, after reaching yung Limasawa Island. So magkakaiba na. So bakit ba nung binalikan nila yung records, no? Una pinapaniwalaan nila yung ibang mga historians. Pero later on, nakasiguro na sila, no, kung saan ba talaga yung location. Sabi dito, shipping opinion from Butuan to Limasawa was due to a rediscovery and a more attentive study. So, ibig sabihin, hindi binasa ng gusto yung source, no? Si Antonio Pigafetta. No? Tsaka yung kay Albo, another crew member, no? Who wrote about their experience, no? Sa Magellan Elcano expedition. So, binasa uli nila, no, yung mga translation, no, lalo na yung kay Father Pablo Pasteles, no, na nakipag-collaborate, no, sa isang historian kay Westes Lauretana. And then finally they were able to find yung mga additional information or evidences, no, when they went back to the records of Pigafetta and Albo. Sabi ni Pasteles, Magellan did not go to Butuan. Okay? But he went to Limasawa and then proceeded directly to Cebu. Okay? So maliwanag na hindi naman nakarating si Magellan ng Mindanao. Okay. So ito na po yung ayan yung Republic Act. Sabi na Limasawa, Magallanes, no? Limasawa Island. Doon naganap yung unang misa. Okay? At ngayon, National Shrine na siya. Makikita niyo doon yung pinagawa ni Imelda Marcos na chapel, tsaka yung mga parang parang life size, no, yung mga estatwa, no, yung mga statue, no, nakalagay doon. And of course, yung large wooden cross, no, nakalagay. Okay, there you go, no, yung one of the two historic controversies, no? Saan ba talaga nangyari yung unang misa at kailan nangyari yung unang misa?
Pagdating sa faith, controversial yan eh, di ba? Pananampalataya, di ba? Controversial yan. Bawa na lang, tanong tayo, meron bang Diyos? O wala. Yan, controversial yun. Kung walang Diyos, atheist. No? Hindi naniniwala sa Diyos. Ako kasi naniniwala ako sa Diyos eh. Hindi pwedeng hindi eh. Kasi pangalan ko Diyos dado. Hindi ako pwedeng hindi maniwala sa Diyos. Okay? Yan. Okay, punta tayo sa pangalawa, yung Cavite Mutiny of 1872. Eh, imagine, 1872, tagal na. Tagal na. Ilang years na. 1872 pa. Cavite Mutiny. Yung Cavite, very historical talaga yung lugar. Eh. Siyempre, kapag nakita natin yung Cavite, Aguinaldo agad, di ba? Yung Kawit, di ba? And then of course, maiisip din natin si Bonifacio. Bakit? Sa Cavite. Sa Cavite namatay si Bonifacio eh, di ba? Historical yung lugar na yan. Ano lang yun, malapit lang sa Maynila kasi. Meron pa nga akong, sa period na ang Cavite, tapunan ng mga sinasalvage, no? Daming crime dati. Cavite. Kasi malapit lang sa Pilipinas, malapit lang sa Maynila, no? Metro Manila. So dito naman sa 1872, no, sa Cavite Mutiny, familiar ba kayo sa word ng mutiny? Hindi masyado. Kasi mutiny, ano din yan eh, pag-aalsa. Pag-aalsa, di ba? Anyone can actually involve himself or herself in a revolt. Pag-aalsa. Pero kapag mutiny kasi, most of the time ginagamit yan kapag ang involved o mga involved ay mga men in uniform, yung mga sundalo, police. Doon siya ginagamit mutiny, no? Normally sa panahon natin, pero ano rin naman eh, kapag merong nag-revolt, halimbawa, especially, no, halimbawa, time ni Magellan, may mga revolt eh, no, during the expedition. Kasi nga si Magellan ay Kastila. Ay, Portuguese pala, rather. Sorry. Si Magellan ay Portuguese, no? Tapos, yung kanilang expedition ay, they were conducting the expedition under the Spanish flag, no? So, it's just natural, no, for the other crew members, no, to revolt against Magellan. They would like to be the ones, no, to lead the expedition, no? Not Magellan, who was Portuguese. Diba? So, yun. Dito, no, sa 1872, no, Cavite Mutiny of 1872. Ang isa sa mga mahalagang pangyayari doon, that event, ay yung martyrdom ng tatlong pari, di ba? Sa Cavite Mutiny, kaya yan controversial eh, kasi may involvement mga pari. Kapag sinabi kong may involvement sila, hindi ko naman sinasabing involved talaga sila. Ibig ko lang sabihin na ito lang yung how historians would describe what happened in Cavite Mutiny of 1872. They were actually implicated. Dinadawit sila. Okay? Kasi kapag binasa po natin yung mga records, if you have to read everything or the records behind this event, malalaman naman natin kung totoo ba yung kontrobersya na yun o hindi. Yun ano. So yung isa yung martyrdom ng tatlong pari. Sino yung tatlong pari? Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos, Father Jacinto Zamora. Sila po yung kilala natin sa tawag na Gumbursa. Gumbursa, hindi Madyoha. Iba kasi Madyoha ang tawag. Gumbursa. Siguro hindi niya maalala yung tatlong pari. Madyoha. Sa sinabi yan sa Pinoy Big Brother, no? Madyoha ang nabanggit. Siguro Gumbursa yung nasa isip niya pero hindi niya mabanggit-banggit yung Gumbursa. Madyoha na lang. Yan. Muntik pang madyowa eh. Yan.
So sabi, however, all of us knew that there were different accounts in reference to the said event. All Filipinos must know the different sides of the story, since this event led to another tragic yet meaningful part of our history, yung pagbitay sa tatlong pari, which in effect a major factor in the awakening of nationalism among the Filipino people. So, yun po, no, yung halaga, no, yung nangyari, no, nung na-involve yung tatlong pari, no, kasi nagising daw yung mga Pilipino, no, sa pagmamahal sa bansa, no, yung nationalism. Nagising daw ang mga Pilipino. Totoo naman yun, no, during that time nagising. Ngayon, tulog po eh. No? Medyo tulog ngayon eh. No? Yun. So ito yung dalawang mahalagang pangyayari. One is yung pagkamartir ng tatlong pari, and then uh, uh, pangalawa naman yung hindi, ito na rin pala yun, no? Yung bubursa, yung execution, no? Yung tatlong pari. Okay? However, not all of us to be in the council. Okay. Yan. Next. By the way, no, yung Cavite Mutiny, yan ay nangyari sa Port San Felipe, no, sa Cavite City. Okay. Ito yung tatlong pari. Yan yung pamoso nila, no, famous illustration ng tatlong pari. Actually, drawing po yan. Okay? Parang bata pa si Padre Mariano Gomez. So ito na. Bakit ba controversial? Kasi nga meron tatlong version, no? Yung records, no? Tatlong version po. The first version was penned, no, by Jose Montero Vidal, no? Prolific Spanish historian. So Spanish historian siya. So what do you expect? No? That he would write, no, regarding the event. Ano bang in-expect natin kung siya isang Spanish historian? Siyempre, yung kanyang point of view ay wala sa loob. Ano? Uh, Siyempre, most probably, ito yung magiging bias towards Spain. No? Uh, uh, Papaboran. No? Kasi di ba nabanggit natin before, no? Kahit naman ako ang primary witness, halimbawa, ako yung pinaka-reliable source, no, sa isang pangyayari kasi I was part of that particular event, no, in history. Kahit naman ako lahat ng sasabihin ko ay yun ang dapat dapat na tingnan, no, ng mga nag-aaral ng kasaysayan. Bilanggit ko kasi primary witness ako eh. So para bang para bang lahat ng babanggitin ko, no, no one no one can actually uh, uh, how do you call it? No one can say, no, na the things that I witnessed, no, were not true, no? Bakit? Kasi ako nandun eh. Ako mismo eh. Part ako ng event na yun. So, sino pwede magsabi na hindi totoo sinasabi ko? But of course, sabi natin, di ba? Yes, no, primary yan, witness yan, sabihin, reliable, no, information. Pero sabi natin, di ba, nag-uusap tayo na pwede namang ako ang witness din, andun naman ako talaga. Pero meron akong mga bagay na tinatago sa inyo, hindi isinama talaga, no, intentionally. Okay? Because I'm protecting somebody. Pwede yun sa primary witness. Pwedeng sabihin yun. Pero, syempre, meron din namang iba na nag-aaral tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan. So, lalabas at lalabas yung totoo. Makikita at makikita yung totoo. Okay? So, yun. Si Jose Montero, bias siya. No? Kasi nga,
ano siya, kakampihan niya yung mga Espanyol. Pangalawa naman po si ah, Trinidad Pardo de Tavera. Actually, wala rito eh. Pero isa po siya sa mga, tinanong nga baka kasama rito. Wala eh. Dito rin pala. Dito rin siya. Pero ito muna tayo. Yan. So, dito sinasabi no, sa records ni Vidal, inabolish kasi yung mga privileges, no, mga perks, no, o workers, no, and the soldiers in Cavite. Sabihin, no, they were enjoying, some privileges, no, during the time of the previous Governor General by the name of Carlos Maria de la Torre. So nag-enjoy sila dun sa mga maraming bagay, no. They were actually exempted from paying taxes. That's one. So ito yung dahilan, no, kung bakit sila nag-alsa, no. They went against the Governor General. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sila nag-alsa o nag-revolt. Mutiny. No? By the way, the leader of the mutiny was Sergeant Fernando Lamadrid. So he was the leader of the group, yung Cavite Mutiny, si Sergeant Fernando Lamadrid. Okay? But of course, again, no, they were also pointing their fingers towards Padre Burgos, no, and Padre Jacinto Zamora, and Padre Mariano Gomez. Na guilty rin sila. They are as guilty uh, of this revolt. No? Sinasabi. Okay? And then pangatlo, no, sabi, Spaniards deemed that the event of 1870 was planned and earlier and was thought of it as a big conspiracy among educated leaders, mestizos, of the people. So dito, ang pinaka-idea nito ay sinasabi ng Spain na mayroong mga educated leaders, mga mestizo abogadillos o native lawyers na sinasabi na sila na ang gustong masunod. Yun yung sinasabi ni Jose Montero Vidal. Para sa kanya, hindi pwede yun. No? Colony ng Spain. No? Spanish colony ang Pilipinas. So, Espanya mas gusto. At dito naman, no, sinasabi dyan, according to the accounts of the two, no, on January 20, 1872, the District of Sampaloc celebrated the Feast of the Virgin of Loreto. Yung Virgin of Loreto na to, no, ng simbahan na yan, makikita niyo yan dyan sa may alam nga yung bagong pangalan niya, pero papuntang University Belt yan. May simbahan dyan na dalawa magkatabi sa may Sampaloc area. Ito yung Virgin of Loreto. So ano daw po yung what was the event, no, that coincided, no, with the Cavite Mutiny, no, January 20, 1872. So akala daw nung nilasan ni Sergeant Lamadrid, yun na yung signal, no, na para lusubin na, no, yung mga kwartel ng mga Espanyol, no, dun sa Cavite. Daw yung utos. No. Yun nga, hindi. Noon pa lang may fake news na eh. Akala nila yung pagpapaputok ng mga kuitis, yun na yung signal, no, para sila mag-alsa. No. Fortunately, hindi po. Nagsa-celebrate lang ng piyesta sa may Sampaloc. Kaya may fireworks. Akala nila, yun na yung fireworks na hinihintay nila. Okay. So, yun yung confusion, no? Dun sa regarding the prompt, no, or signal kung kailan magsimula yung pag-aalsa. Allegedly, those in Cavite mistook the fireworks as a sign for that. And allegedly, those in Cavite mistook the fireworks as a sign for the attack, and just like what was agreed upon, the 200-men contingent headed by Sergeant Madrid launched an attack, targeting Spanish officers at sight and seized the arsenal. So,
Dahil nga sinuspend no, yung mga privileges, nagalit no, sina Sergeant Lamadrid, Sergeant Lamadrid, Fernando Lamadrid. Kaya naman nag-alsa sila. So merong version ng Spanish historians. Ito naman si Trinidad Pardo de Tavera ay Filipino scholar and researcher. So ano naman siya, no? Nasa panig naman ng mga Pilipino. Ah, si ano no, si Pardo de Tavera. Actually si Pardo de Tavera ay isa sa mga propagandista no, sa propaganda movement. Kasama ni Jose Rizal. Mas matanda nga lang siya no, kay Jose Rizal. Parang senior, no? Si Trinidad Herminio Pardo de Tavera. So, he wrote the Filipino version of the bloody incident in Cavite. In his point of view, incident was a mere mutiny by the native Filipino soldiers and laborers of the Cavite arsenal. Turned out to be dissatisfied with the obligation of their privacy, their privileges. Yeah. Ito yung dahilan naman no, ni Pardo de Tavera. Local lang yan eh, bakit pinapalaki? They tried to make it appear na it was national in scope. Pero hindi naman totoo. Okay, ito naman po yung ano, no, kay Pardo de Tavera nga. Tavera believed that the Spanish friars and Izquierdo used the Cavite Mutiny as a powerful lever by magnifying it as a full-blown conspiracy involving not only the native army but also included Russian, no, sorry, but also included residents of Cavite and Manila. More importantly, the native clergy to overthrow the Spanish government of the Philippines. It's noteworthy that during the time the central government of Madrid announced its intention to deprive the friars of all the powers of intervention in matters of civil government and the direction and management of educational institutions. This turnout of events was believed by Tavera prompted the friars to some, to do something drastic in their dire desire to maintain power. Convicted, educated men who participated in the mutiny were sentenced to life imprisonment, while members of the native clergy handed by the Gumbursa were tried and executed by Garrote. This episode leads to the awakening of nationalism, eventually with the outbreak of the Philippine Revolution of 1896. So, tatlong versions. Dalawa palang versions pala. May isa pa yung kay Governor General Rafael D. Izquierdo. So again, no, what do you expect? No? Kung siya yung witness. Okay? Ayan. So, ito naman po yung ano, no, yung mga ito yung mga ano, parang problema. So dito, no, nung Cavite Mutiny of 1872, so, yung unang dahilan, no, normal ito, no, yung dissatisfaction coming from the workers. Normal yan. But of course, no, kung yan po ay kakargahan ng iba pang mga, pwede naman din. Pwede naman din. Dali. Okay, meron pa tayong 15 minutes. Lapit na tayo. Okay. So yung una ay ano no, dissatisfaction among the workers of the arsenal. Siyempre, di ka satisfied. Angal ka. Second, General Izquierdo introduced rigid and strict policies that made the Filipinos move and turn away from Spanish government out of disgust. So, ito, delikado ito. Kasi, ano ito no? Yung mga, sometimes, no, yung pagiging strict no, sa mga policy. Dito nagsisimula yung mga problema ng bansa. Third, the central government failed to investigate what really transpired, but relied on reports of Izquierdo and the friars and the opinion of the public. Fourth, the happy days of all the friars were already numbered in 1872 when the central government in Spain decided to deprive them
or the power to intervene in government affairs. So, yung church and state, the struggle no, between these two institutions, church and state. Ito yun, no? Hin- Hindi magandang precedent ito, no? Kumbaga, sa saligang batas natin, di ba, mayroong separation of church and state, no? But still, no, if you have to look, no, into what separates, no, the church, no, and the state, no? Napaka napakanipis ng line, no? Yung separation, no, ng church and state. So ito yung isa sa mga no, sa dahilan kung bakit merong kontrobersya dun sa Cavite Mutiny of 1872. Especially yung involvement ng tatlong pari. Pag mga religious, di ba, you're not supposed to engage in politics, di ba? Pero ngayon di, may mga tayo, di ba, may mga pari na naging politician. Halimbawa, hindi ko alam kung familiar pa kayo sa Pampanga. One time nagkaroon ng governor doon, priest, no? Dati siyang pari. Tawag sa kanya Among Ed. Okay. Sa history natin, even sa revolution, si Gregorio Aglipa, Catholic priest naman siya before. Kaya lang later on, nung nagkaroon ng nationalization ng church, mas minabuti niya na magtatag na siya ng sariling simbahan. Ito yung alam natin, yung Aglipine Church, na yung Iglesia Pilipina Independiente. He founded Iglesia Pilipina Independiente or Aglipine Church along with two historical figures na kilala rin. Si Santiago Fonasir, isa ring bishop sa Iglesia Pilipina Independiente, and of course Isabelo de los Reyes. Ito yung si Isabelo de los Reyes ay bahagi din ng propaganda movement, and later on siya yung start ng pagkakaroon ng mga labor movement sa Pilipinas, si Isabelo de los Reyes. Okay. So yung mga pare ay na-involve din sa politika. Minsan sinasabi natin, diba, ang simbahan hindi dapat makialam sa politika. So ang politika hindi rin dapat makialam sa simbahan. So mayroon separation of church and state. Ito yung isa sa mga makikitang dito sa constitution, first ever constitution ng Pilipinas, yung 1935 constitution. Doon malinaw na yung separation ng church and state. Kasi nga yung revolution natin ay nakaugat din doon sa involvement ng mga pare. Yung class conflict between the two types of priests sa Pilipinas, yung paring regular, paring secular. So doon din nag-ugat yung politika, even among themselves, sa mga religious order, mayroong politika between the Dominicans and the Jesuits, pahusayan silang dalawa. Siyempre, kasama na dyan yung mga privilege nila na ma-enjoy sa Pilipinas. Of course, panglima, yung Filipino clergy members actively participated in the secularization movement in order to allow Filipino priests to take hold of the parishes in the country, making them pray to the rates of the prior. Sabihin dito, yun, binanggit ko kanina, meron kasing merong conflict between the religious orders, a regular priest and the secular priest. Magkaiba po yung regular priest sa secular priest. May mga yung regular priest, ito po yung mga may mga religious orders. I'm sure
na naririnig nyo naman itong mga religious order. Halimbawa, yung mga Augustinians, di ba? Augustinians, mga paring Agustino. Sila po yung mga unang grupo ng mga pari na nakapag-establish dito sa Pilipinas. You would go to sa Intramuros, diba? Makikita yung pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, no? San Agustin Church. Sila po yung nagtatag. Dito no, pwede natin maisip, teka muna kung sila pala yung mga unang mga pari na nakarating dito. So si Father yung nag-conduct ba ng unang misa, si Father Pedro Valderrama ay Agustinian. Ang binabanggit po natin ay unang grupo ng mga pari na nakapag-establish no, dito sa Pilipinas. Na mga missionary priests. No? Agustino po. Pero si Father Pedro de Valderrama, since wala tayong makikita sa records no, na meron siyang nakalagay na title sa hulihan ng pangalan. So most probably po, siya po ay secular priest. No? Si Father Pedro de Valderrama. Yung mga regular priest kasi, no, katulad sabi ko, no, yung mga Agustinians, yung mga, meron silang religious order. No? Religious order founded by Saint Augustine. So sila yon. Ang malalaman din natin yung yung kaibahan nila bawa sa bawa yung mga eskwelahan na pinatatakbo nila or the schools that they manage. Bawa yung mga Augustinian recollection. Kapag nakita po ninyo yung San Sebastian Church, no, yung San Sebastian College, no, sila naman yung tatag nun. Yung San Sebastian College. Of course, yung San Sebastian Church na nakikita niyo, no? Kakaiba, no? Unique yung simbahan ng San Sebastian, made of steel, no? Bakal, gawa sa bakal. Nagaling pa sa Belgium, yung mga bakal. No? Mga Augustinians po sila. Makikita niyo sa pangalan nila, after nung apelyido, makikita niyo may nakalagay na OAR. Initials, no? OAR. Sabihin na Order of Augustinian Recollects. Yan. So, religious order sila. Regular priest nila. Ano pa ba? Yung Dominicans, no? Yung religious order ng Dominicans. Sa kanila naman ay mga Dominicans naman, sila yung OP. No? Makikita nyo yung initials OP. Ano yung sabihin ng OP? Sabihin ng OP ay Order of Preachers. Order of Preachers. So sila naman yung magaling pagdating sa pag-preach, no? Yung mga sermon, Dominicans. Then of course, no, sila yung nagpapatakbo naman ng no?